Pagkatapos namin mag-dinner ay sinigurado ni Sia na nakainom na ako ng gamot. Ito pa nga ang taga-abot sa akin. Nang matapos ay ito pa mismo ang nagpalit sa akin ng pantulog. Hindi na niya ako pinapasuot ng pajama kundi bestida ang pantulog. Inilalayan pa ako nitong mahiga sa kama. Napakamaalaga talaga ng mahal ko. Ako na lang. Saway ko kay Sia nang punasan niya ako ng bimpo sa katawan. Obligasyon kong alagaan ka, love. Hindi mo pa kaya ang sarili mo at hindi ako papayag na mapagod ka. Hindi ka pa magaling ng gusto. Tuloy-tuloy lang ito sa pagpuna sa aking balat. Nakakahiya kasi. Walang nakakahiya, okay? I love you and I will take care of you for the rest of my life. Nangilid ang luha sa aking magkabilang mata, kaya hinawakan ko ang kamay nito at bumangon ako. Love, hindi ko na alam kung paano ko magpapasalamat sa'yo. Sobra-sobra na itong ginagawa mo sa aking kabutihan. Parang hindi ko deserve ang pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. Sobrang nahihiya na ako sa'yo. Ang dami mo na ibinigay sa akin na hindi ko na alam kung paano ko mababayaran. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Napahikbi ako at niyakap ko ang kanyang leeg. Love, how could you say that? Baka sa boses ni Sia ang gulat. Napaiyak ako sa kanyang suot na t-shirt. Don't say that, because you deserve all of this. I love you, and I can do everything for you. I'm willing to risk my life for you. The only thing you can do is stay by my side and never leave me. Just love me. I love you. Kahit na may luha ang mata ay tumingin ako kay Sian, pero hindi ko inaasahan na makikita ko sa mukha ngayon ni Sian. He is crying. I love you more. I love you so much. I'll die if I lose you. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Kayo na baby natin. Love. Napahaplos ako sa mukha ni Sian. Ngayon ko napansin na mukha itong pagod. Alam kong puyat ito sa kababantay sa akin lalo pat kakauwi lang nito galing sa pakikipagdigma sa bansang Iraq. I'm sorry. Hindi na ako aalis ng bahay nang hindi mo alam. Napayakap ako ng mahigpit sa kanya. I know. Kinabukasan, kaming dalawa na lang ni Sian ang natira dito sa bahay. Umalis na si Alvin at si Xavier naman ay bumalik na sa kanyang resto bar para bisitahin iyon dahil babalik na pala ito ng England para ipagpatuloy ang pagiging army. Nakuha nga ni Xavier ang sugat dahil sa sagupaan nito at sa mga kidnapper na mabuti na lang at mabilis na nakasaklolo sa Atimika at ng kapulisan. Habang si Alvin naman ay sugatan pala itong umuwi galing Iraq dahil nadamay sa pagsabog ng bomba. Nangingilabot ako habang nakikinig sa kwento ni Sian. Nakakaawa man pero at least buhay at ligtas pa rin silang nakauwi. Halos 2 linggo ba naman silang nawala. Pwede na ba dating dalawin ang mga tiyang ko? Tanong ko kay Sian. Busy ito sa kanyang laptop. Napahinto sa ginagawa sa Sian at napalingon sa akin. Ibinaba nito ang suot na salamin. Yes, pero may kailangan lang akong tapusin, love, bago tayo umuwi sa inyo. Sige. Ngumiti ako sa kanya ng matamis. Ang bilis lang na lumipas sa mga araw at linggo. Dumating na ang OB-GYN ko para sa aking monthly check-up para sa aking ipinagbubuntis. 5 buwan na ang tiyan ko at pwede na namin malaman ang gender ng aming baby pero gusto ni Sian magkaroon kami ng gender reveal kaya sobra na ako na-excite. Love, andyan pa ba sa reception si Sofia at Harmony? Biglang tanong ko. Isinama ko ni Sian sa kanyang opisina. Marami pa rin kasi itong tambak na trabaho. Naawa nang ako dito dahil pinapupuyatan nito lahat ang kanyang trabaho. Dagdag pa ako sa kanyang alagain. Napahinto ito sa ginagawa. Tumango ito bilang sagot. Why? Wala lang. Gusto ko lang sana silang kamustahin. Pero ayos lang kung ayaw mo. Napatitig ito sa akin at parang tinitimbang ang sinabi ko. Okay, let's go. Bigla itong tumayo. Talaga? Nagulat ako sa mabilis nitong pagsang-ayon. Lumapit ito sa akin at mabilis niya akong niyakap sa akin dawang. Alam kong naboboring ka na, love. Hindi naman pwedeng hindi ka maglakad-lakad kaya tara, para palagi ka masaya. Thank you po. Nakangiting ani ko sa kanya. Ngumuso ako at mabilis na yumuko sa Sian para halikan ng aking labi. So sweet. Paglabas namin ng opisina ay kinausap ni Sian si Mark para mabilinan. Pitpit ni Sian ng isang tote bag na maraming laman na pang snacks. Gutumin ako at palaging to the rescue ang mahal ko para abutan ako ng pagkain at tubig.
Kahit feeling ko ay hindi na ako ang dating katawan na meron ako, ay hindi ko na iniisip yun dahil ang importante sa akin na healthy ang baby ko. Ayaw nga akong pagutuman ni Sian. Marami kaming kasama na bodyguards na tulad ng dati. Ang iba ay newly hired na security guards na mula pa daw sa kanyang big boss. Kaya panatag si Sian na magagaling ang mga ito kung may kalaban man dahil nag-training ang mga ito ng gusto na parang sundalo. Pagbaba namin sa elevator ay kahit maraming mga tao ang naglalakad na hindi naman nabago iyon. Napatingin ako sa mga nakapila sa reception at nakita kong walang ginagawa ang dalawang sadya ko na sina Sophia at Harmony. Nadagdagan na rin ang staff dito sa lobby. Nung una ay 4 lang sila, ngayon naman ay 7 na. Bisa ang 5 sa pakikipag-usap sa mga guest habang ang 2 naman ay bumabati lang sa guest at tumitingin lang. Nang makita kami ng mga ito ay agad na napadiretso ng pagkakatayo ang mga ito. Maraming bumabati kaya binati ko rin sila at nginitian. Good afternoon Sir Sian at Ma'am Hannah. Tumango lang sa Sian at ako ang bumati sa kanila ng pabalik. May nagsidatingan ng mga staff at mabilis sa mga kilos na bitbit ang malaki at malambot na couch for 2 persons. Dinala ako ni Sian sa upuan at ngayon ay nasa gilid nila, kami. Alam kong biglang nailang ang ilang staff dahil nandito ang kanilang big boss na nakaupo at nakatingin. Kahit sino ba naman ay ma-intimidate sa kanilang boss na hindi pa naman palangiti. Hi, kumusta kayo? Bungad ko sa dalawa na parang na-estatwa habang nakatayo. Dahan-dahan na lumingon si Sophia at magandang mukha nang umiti ito sa akin. Ayos naman po kami, ma'am. Salamat po. Nahihiya pang sagot ni Sophia. Hindi naman kayo nahirapan? Hindi naman po. Sabay na po kami. Napatingin ako kay Harmony na nakadikit kay Sophia. Napansin ko sa kanya ang pagiging mahiyain. Ngumingiti siya pero parang takot magsalita. Kung asawa ito ni Tyrone, bakit kaya niya pinapatrabaho ito? Ang alam ko ay may sarili itong resort at maraming business. Ayaw kasi magkwento nitong si Sian. Gusto ko pa naman na makichismis. Sa Ate Mika kaya, alam niya? Kilala niya kaya ang 2 babae na ito? Sa susunod na magkita kami ay magtatanong ako sa kanya. Gusto ko kasang masatisfy ang curiosity ko. I politely talk to them. Kamustahan lang, kahit saglit. Masaya din kausap ang mga ito. Naging palasalita na rin si Harmony habang tumatagal. Nakakatuwa silang kausap. Parang gusto ko sila ipakilala sa mga ate ko. Siguro sa susunod na araw at panahon. Tutal naman hindi nalalayo na magkikita ang mga ito sa mga kaibigan ko dahil sa kanilang mga kasintahan. Hindi rin naman kami nagtagal dahil si Sian ay tahimik lang pero nag-aalburuto na. Hindi kasi makarelate sa mga girls talk. Matapos namin magpaalam ay naglakad kami sa gitna at tinitingnan ko ang madalas kong tambayan. Dito ko madalas makita si Bernard Shaw. Nasaan na kaya siya? May hinahanap ka, love? Tanong ni Sian. Napansin niyang panay ako lingon. Hinahanap ko din sa mga nakaupo kung tumambay ba si Bernard Shaw. Tumango ako. Alam mo ba, nung wala ka, palagi akong tumatambay dito. Yeah? Napatingala ako kay Sian habang nakayakap sa kanyang malaking braso. Dito ko madalas umupo kapag naghihintay ako. Madalas ko pa nga makita dito si tatay. Tatay? Napataas ang isang kilay nito na napatingin sa akin. Mabait yun. Madalas ko makausap. Nakakatuwa nga dahil andito siya para palagi niyang nakikitang anak niya. Napakabait ng tatay. Do you know what his name? Yes. His name is Bernard Shaw. Sa tingin ko hindi siya taga dito. May accent kasang salita niya eh. What? Napahinto kami sa paglalakad ni Sian. Maski ang bodyguards na nakasunod sa amin ay napahinto. Baka pwedeng hintayin natin siya. Gusto ko lang na makilala ka niya. Nagdilim ang mukha ni Sian at parang biglang gustong sumabog sa galit. Hindi ito nagsalita pero hinawakan ako sa kamay ni Sian ng mahigpit. Napabilis ang paglakad namin. Kung hindi lang ako buntis ay baka nakaladkad na ako nito sa paghila sa aking kamay. Hindi kami nagtagal ay nakauwi kami ng penthouse. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Sian pero humarap ito sa kanyang laptop. May kinausap din ito sa kanyang cellphone. Narinig ko rin nakausap nito si Kevin. Ano bang problema nito? Hinayaan ko na lang ito sa kanyang ginagawa at ako naman ay nagtungo sa living room at naupo na lang habang kumakain. Binuksan ko ang TV para manood. Tahimik lang kami habang ang maingay ay ang telebisyon. Nasa kalagitnaan ako ng pinapanood nang biglang mag-flash report ang balita. Nasa kulungan ngayon ang isang notorious leader at most wanted sa ibang bansa na isang drug dealer at murderer na si Bernard Shaw matapos itong dakpin ng isang hindi nagpapakilalang grupo. Oh my God!
Malakas kong sigaw at napatayo pa ako sa matinding gulat. What happened, love? Hindi ako makapagsalita dahil nakatitig lang ako sa screen ng TV. Naramdaman ko ang paglapit ni Sian sa aking tabi at hinawakan ako sa aking bewang. Napatingin sa TV si Sian at mukhang hindi na ito nagulat sa napanood na balita. It's him! It's him! Nangingilabot ako habang pinapakinggan ang masasamang gawain ng matandang si Bernard Shaw na buong akala ko'y napakabait na tao. Isa pala itong masamang tao na dapat pagbayarin o pagbayaran ang marami nitong kasalanan sa batas. Dumating ang gabi na hindi ako makatulog. Tulog na si Sian sa aking tabi at malakas na itong humihilik. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nalaman. Si Bernard Shaw pala ay isa sa mastermind sa pinsalang naganap sa pamilya nito sa ibang bansa. Maraming buhay ang nawala at umabot dito sa bansa na talagang sinundan pa siya. Ang mas nakakagulat pa ay dahil sa matandang iyon pala ay siyang pinakadahilan kung bakit sila nagkahiwalay ng kanyang first love na si Jillian. Nagkaroon ito ng anak at wala na siyang ibang nabalitaan pa. Hindi ko alam kung yun na lang ba talaga o ayaw na lang nito magsalita pa at iniisip nitong magsaselos ako kahit hindi na. Ang pinagkakatuwalaan niyang tauhan na si Sebastian o Sebaste ang siyang nagsambulat ng lahat. Hindi ko rin akalain na pati ako ay madadamay sa mga ito dahil ang Bernard Shaw rin pala na siyang tumatawag sa akin sa iba't ibang numero na ginagamit. Kahit anong gawin kong pambublock ay tumatawag pa rin. Talagang ang darating ang araw na mahuhuli ang mga ito sa kanilang kasamaan. Sa dami ng kanilang ginawang kasalanan sa batas at lalo na sa Diyos ay hindi na nila iyon matatakasan pa. Lumipas pa mga maraming araw, ilang araw ko rin na iniisip ang mga nangyari sa aming buhay at sa nabalitaan ko. Mabuti na lang at palagi kong kasama sa Sian na hindi ako pinapabayaan sa aking buhay. Maagang nagising sa akin si Sian. Ipinaganda ako nito ng masarap na breakfast. Love, uuwi na tayo sa inyo. Napatigil ako sa pagsubo na magsalita si Sian. Talaga? Nagliwanag ang mukha ko sa sobrang saya. Yes, inihanda ko na ang gamit natin at mami, aalis na tayo. Ang bilis naman. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gulat na ani ko sa kanya. Ayokong gabalain ang pagtulog mo, love. Mas magandang nagigising ka ng kusa para mas lalo kayo maging healthy ng baby natin. Napahaplos pa ito sa akin siya na malaki na talaga. Ganun? Nagkabit-balikat na lang ako at pinagpatuloy ang pagkain. Your aunt called me yesterday. Ano sabi? Gusto ka nila makausap. Mahalaga daw iyon kaya kailangan na natin umuwi. Urgent ba? Pagtataka ko, bakit kay Sian pa tumawag kung nandito naman ako maghapon sa bahay? Nagkabit-balikat ito. Maybe, let's find out. Hindi na kami nagtagal pa sa penthouse at ilang oras lang ay sumakay na kami ng chopper. Ayaw na ni Sian na kami ay magbiyahe sa lupa at gusto palagi sa himpapawid. Ang katwiran nito ay para hindi traffic at mabilis makarating na siyang tunay naman. Malayo pa lang ay natatanaw na namin ang mga tiyangko na kumakaway habang kami pababa. Dito sa malaking mansyon, naglanding ang chopper at talaga naman na nakakamangha sa ganda at laki ang mansyon na ito. Sobrang lawak at may garden pang buhay na buhay ang mga halaman at bulaklak na inaalagaan ng mga tiyangko. Anak! Hana! Tiyang! Eksaktong pagbaba ko ay nagtatakbo ang tatlong tiyahin ko. Pero agad silang napahinto at nalalaki ang kanilang mga mata. At alam ko na ang dahilan kung bakit ganoon ang pagtataka nila sa akin. Hana? Buntis ka, iha? Paano? Napakapit na lang ako sa braso ni Sian. Inihanda ko na ang sarili ko sa galit nila para sa akin. Nakakakaba pero alam kong hindi ako iiwanan ni Sian para ipagtanggol ako. Dashi! Long time no see! Malakas na sigaw ng babaeng matagal ko nang gusto din na makita. Sa Sheena. Hala, Diyos ko po! Totoo ba ito, Dashi? Nanlalaki at napangangapa sa matinding gulat si Sheena habang tinitingnan ang malaki kong tiyan. Napalunok na lang ako ng aking laway. Don't get nervous, love. It's okay. Everything will be alright. Trust me. Mahinang bulong sa akin ni Sian at hinalikan ako sa aking noo. Pero hindi pa kami nakakalakad nang biglang sumulpod si Alvin na malaki ang pagkakangisi na tumabi sa aking kaibigan na si Sheena. Welcome home, cousin. Nagmamahal na. Sumaludo pa ito sa amin. Nakita ko kung paanong lumayo si Sheena kay Alvin na akala mo ay may nakakahawang sakit ito sa katawan. Nagsumiksik ito sa dalawang tiyan ko para lang hindi makalapit sa kanya si Alvin. Magkakilala na sila? Parang may kakaiba sa dalawang ito. Siguro,
Simpleng sagot ni Sian. Pero ngayon ay nandito na kami sa loob ng mansyon na sobrang ganda. Hindi nalalayo ang ganda sa mansyon ni Ate Lian at Ate Mika. Iba ang design pero maaliwalas sa mata. Naputol ang paghanga ko sa loob ng mansyon nang tumikim si Chang Alma. Maupo kayo dito ang dalawa at marami kayong dapat na sabihin sa amin. Masungit na utos ni Chang Norma. Mabilis na naupo kaming dalawa ni Sian. Sian, bigla ako natakot at kinabahan. It's okay, I'm here. Katabi ko si Sian at nakaharap sa amin ang tatlong tiyahin ko. Nawala si Sheena dahil bigla itong inilabas na Alvin. Hinawakan ng mahigpit ni Sian ang aking palad habang ang isang braso nito ay nakayakap sa aking bewang. Napakaseryoso na mukha ng tatlong tiyahin ko at kahit sa edad kong ito ay takot pa rin ako sa kanila. Kaya kayo namin pinauwi dito ng madalian at dahil may kailangan kaming sabihin sa iyo, Hana. Pero kami pala itong masusurpresa sa inyong dalawa. Seryosong mukha ni Chang Norma. Bakit niyo ito inililihim? Kasunod na tanong ni Chang Emma. Matagal na pala kayo nagsasama na dalawa. Hindi ka na rin nagtuturo dahil sumama ka na sa iyong nobyo. Bakit inuuna niyo ang pakikipag-live-in kaysa magpakasal? Hindi niyo ba alam na kasalanan niyo sa Diyos? Pagalit na salita ni Chang Alma. Uwi lang kayo dito na buntis ng aming pamangkin? Ano to? Hindi niyo na kami ginalang? Pinalaki ka namin ng maayos, Hana. Ang gusto namin ay nasa maayos ang buhay mo kung mawala man kami ng mga tiyang mo, pero ang paglilihim niyo sa amin na ganito. Kung hindi namin kayo pinauwi dito ng madalian, kailan niyo balak itong sabihin sa amin? Kung nanganak ka na? Baka sa boses ni Chang Norma ang pagtitimpi sa galit. Hindi ako makapagsalita sa mga sinabi ng mga tiyang ko. Hiyang-hiya ako dahil totoo naman ang lahat ng iyon. Masyado ako naging kampante sa pagsasama namin dalawa ni Sian at hindi ko na naisip na masasaktan ko ang mga tiyang ko. Naluluha ako habang nakayuko. Naramdaman ko ang pagpisil ng kamay ni Sian sa aking palad. Sa akin po kayo magalit dahil ako pong may kasalanan sa inyo. Ako po nagpumilit para magsama kami ng inyong pamangkin para maalagaan ko siya. Mahal na mahal ko si Hana. Humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Sagot ni Sian. Hindi ko akalain na ganito ang isasagot nito sa aking mga tiyahin. Ako din ang nag-decide na itago ko siya sa aking bahay para sa kanyang kaligtasan. Tahimik lang ako habang nakikinig kay Sian. Nagpapalitan sila ng salita ng mga tiyahin ko. We are also coming here to clarify something, Chang. Sian added. Napatingin ako kay Sian. Napabuntong hininga si Chang Emma at napailing. Tumayo si Chang Alma at may kinuha sa cabinet sa ilalim ng table. May isang kahon itong kinuha at dinala. Ibinaba nito iyon sa glass table na nasa aming harapan. Si Chang Norma naman ay tumayo din at nagtungo sa kusina. Pagbalik ay may dala na itong merienda. Mukhang nakahanda na ang sandwiches at juice dahil nakabalik agad si Chang. Kumain muna tayo. Nakaramdam ako ng gutom. Ganito naman talaga ako at hindi na nagbago. Masaya man o malungkot o stress, palaging gutom. Nakadalawang sandwich pa ako. Nakatingin lang sa akin si Chang Alma pero hindi nagsasalita. Hindi ko alam kung naawa ba ito sa kalagayan ko dahil ang sobrang lakas kong kumain. Hana, tawag sa akin ni Chang Norma. Chang, ihanda mo ang sarili mo sa maririnig mo, Iha. Salita ni Chang Emma. Napadiretso ako sa pagkakaupo. Hinawakan naman ako sa aking likod ni Sian na parang inaalo ako. Inayos muna ni Chang Norma ang kanyang salamin at binuksan ang kahon na nasa glass table. May inilabas itong brown envelope. May puting tela mula roon na sa tingin ko ay isang lampin na kumupas na ang kulay. Hana, ang nakikita mo ngayon ay para sa'yo. Alam kong sa matagal na panahon ay hindi kami pwede maglihim sa'yo, lalo na't magkakaanak na pala kayo. Tumingin si Chang kay Sian. Seryoso lang ang mukha ni Sian at hindi ko mabasa kung ano ang nasa isip niya. Ang nasa envelope na iyan ay mula pa sa iyong namayapang ina. Si Halina, na iyong ina, ay may isang diary. Ikaw na bahalang magbasa. Itong kumupas na lampin ay dito kaunang inilagay ng ikaw ay ipanganak. Hindi lingid sa iyong kaalaman. Matapos kang ipanganak ng iyong ina ay nawala ka sa kanyang tabi. Nakidnap ka, Hana. Saad ni Chang Alma. Napasingap ako sa gulat. Nakidnap? Ilang araw kang nawawala sa loob ng hospital. Lahat kami nataranta at natakot dahil sa pagkawala mo. Sunuyod na namin ang buong ospital para lang makita ka. Humingi na kami ng tulong sa kapulisan pero hindi ka natagpuan. Patuloy naman ni Chang Norma. Nabinat ang inay mo dahil sa nangyari. Nawala siya sa kanyang katinuan pero palagi siyang may binabanggit na pangalan. Bernard.
Bernard Shaw. Sagot ni Chang Alma. Nabitawan ko ang hawak na baso at natapon iyon sa table. Parang biglang sumakit ang puso ko sa pagkakarinig. Bernard Shaw? Mahina akong salita. Para itong bomba sa aking pandinig. Si Bernard Shaw na nakikita ko madalas sa lobby ng hotel. Nababaitan ako sa kanya dahil nandoon siya para lang laging makita ang kanyang anak na babae. Ang anak na babae palang tinutukoy nito. Ako? Kaya pala ganoon na lang ito kabait sa akin. Magaan siyang kausap at hindi ako naiilang sa kanya pero nawala ang paghanga ko sa kanya dahil sa napanood kong balita mula sa kanya at isa siya sa matagal na tinutugis ng batas. Ako? Ako ang anak ni Bernard Shaw? Isa akong anak ng kriminal? Siya ang naging kasintahan ng iyong ina habang nag-aaral sa Maynila. Imbis na pag-aaral ang atupagin ay puro barkada. Umuwi si Halina na umiiyak. Siya pala'y buntis na. At ang masaklap ay hindi siya pwedeng panagutan ni Bernard Shaw dahil siya'y kasal at pamilyadong tao na. Pero siya'y mayaman at may impluwensyang tao. Napahinto sa pagsasalita si Chang Norma. Nakikita sa kanya ang galit habang nagsasalita. Gusto niyang gawing isa sa mga naging babae niya si Halina. Hindi kami pumayag at lahat kami nagalit. Ang lolo at lola mo mas lalo nagalit dahil pinagpilitan nilang kunin si Halina. Hanggang isang araw ay nawala si Halina. Nalaman namin na sumama ito kay Bernard Shaw. Sa sobrang stress at dismay ng iyong lolo ay inatake ito sa puso at namatay. Ilang buwan lang ay sumunod ang iyong lola. Kaya kaming tatlong naiwan dito. Hinanap namin ang iyong ina pero hindi namin siya matagpuan. Ilang buwan na lumipas na wala kaming balita kay Halina. Hanggang sa isang araw ay umuwi ito na malaki na ang tiyan at manganganak na. Tumakas ito sa kamay ni Bernard Shaw. Ang tumulong sa kanya ay ang asawa mismo ni Bernard. Hindi namin siya makausap ng matino dahil palagi siyang umiiyak kaya inunawa namin siya. Ilang araw lang lumipas ay nanganak ang iyong ina pero sa kasamaang palad, ikaw ay kinuha. Alam mo na siguro kung sino kumuha sa'yo ng sanggol ka pa lang. Tanong ni Chang Norma. Kahit hindi ko nahulaan ay alam ko na ang sagot. Si Bernard Shaw. Tumango na lang ako. Pero sa kabutihang palad, may isang mabuting tao ang nagbalik sa'yo. Hindi namin alam kung paano pero alam namin na inilagay siya ng Diyos para iligtas ka. Nagsinungaling kami sa iyo na kami nag-alaga sa iyo ng sanggol ka pa lang dahil nakuha ka namin nang ikaw ay 4 na taon na. Salita ni Chang Emma na ngayon ay lumuluha na. Paano? Napahawak ako sa aking bibig. Hindi ko akalain na si Bernard Shaw pala ang nag-alaga sa akin nang ako'y sanggol pa lang. Hindi namin alam. Basta isang araw may isang binatang matangkad ang may hawak sa iyo. Kinato kami sa pintuan at karga-karga ka habang nasa ibaba ang iyong mga gamit. Nung araw na iyon ay umiiyak ka at takot at halos ayaw sumama sa amin. Hindi ka pa namin maintindihan masyado dahil Inglesero ka pa. Natatawa pa sa huling sinabi si Chang Alma. Nang iwan ka sa amin ng gwapong binata na iyon ay hindi rin namin siya nakita pa hanggang ngayon. Nagpapasalamat kami sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya, ay wala ka na sana sa amin. Dagdag pa nito, ang magandang ginawa lang ni Bernard sa iyo ay inilagaan ka ng maayos. Magandang bata at may magandang kalusugan. Ngumiti si Chang Emma. Kaya ka namin pinapunta dito ay dahil masaya kami ng mga tiyahin mo na sa tinagal-tagal ng panahon na wala kaming balita sa taong iyon. Inapanood namin siya sa balita. Nahuli na si Bernard Shaw. Nakakatakot ang kanyang mga masasamang gawain. Salita ni Chang Norma. Natatandaan niyo pa po ba ang pangalan ng nagbigay sa akin na binata, Chang? Salita ko kahit nanginginig ang boses. Umiling ang mga ito. Hindi anak. Ayaw niyang sabihin ang pangalan niya. Kaya kung nasaan man siya ngayon, sana lang ay nasa maayos siyang kalagayan. Hanggang ngayon ay sinasama ko pa din siya sa akin dasal. Sagot ni Chang Norma. Sandali, may naiwan dito sa kahon isang kwintas. Hindi ko alam kung kay Bernard Shaw ito o galing sa binatang nagatid sa'yo dito. Nagkalkal si Chang Alma sa kahon. Puro sulat ang nasa loob ng kahon na puro luma na. Isang papel ang kinuha ni Chang Alma. Lukot iyon at binulat-lat ni Chang. Eto, may pendant pang kasama. Teka, saan na bang salamin ko at hindi ko mabasa? Tumayo si Chang Alma para hanapin ang kanyang salamin. Kinuha ni Chang Norma ang kwintas at binasa ang maliit na nakaukit. Mahirap mabasa. Pero sa tingin ko hindi naman ito galing kay Bernard Shaw.
Kung para kay Hana ito ay wala namang bakas ng letra sa kanyang pangalan na nakalagay. Sagot ni Chang Norma. Kaya ayaw namin ito ipagamit sa iyo, Hana, dahil baka mula kay Bernard Shaw iyan. Ayaw namin sa masamang damo na iyon. Sabat ni Chang Emma. Pwede ko po bang mahiram? Inabot ko ang aking kamay para kunin ang kwintas sa akin, Chang. Ibinigay naman din iyon sa akin. Sinuri ko ang kwintas. Simpleng gold necklace lang naman iyon at isang pendant na maliit pero sa tingin ko ay pwede iyong isangla kapag nagkagipitan. MC? 2 letra lang at sobrang liit pa iyon. Yun ang nakaukit sa pendant. Tama bang pagbasa? Ipinakita ko kay Sian ang kwintas. Kinuha naman ito iyon at tinitigan. Tumango ito. Yeah. Sino kaya siya? Gusto ko sana siyang makilala para magpasalamat. Tiningnan ako ni Sian sa mga mata. Humigpit ang pagkakayakap nito sa aking bewang. You don't need to find him, love. Tsaka kung masaya siya na nasa maayos kang kalagayan. Ngumiti si Sian. There's something on his eyes. Humilig ako sa kanyang dibdib at napayakap sa kanyang braso. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Naghalong saya at pagkadismay sa lahat. Pasensya na anak, kung ngayon mo lang ito nalaman. Sana'y mapatawad mo pa kami. Pero hindi pa rin namin mapapalagpas ang pagbubuntis mo ngayon. Masungit na salita ni Chang Norma. Hindi kayo pwedeng umalis ng lugar na ito nang hindi nagpapakasal. Singit ni Chang Alma. Tinupad ni Sian ang kahilingan ng mga Chang ko. Nagpakasal kami ng mabilisan. Civil wedding lang kaya kami-kami lang din ang naroon. Ang mga Chang ko, si Sheena at si Alvin. Ang balak na pagpapakasal namin sa simbahan ay pagkatapos kong manganak. Ayaw ng mga Chang ko na naglalakad ako sa Al na sobrang laki ng tiyan. Hindi ko pa nasasabi sa mga kaibigan ko na nagpakasal na ako. Ang sabi ni Sian ay gusto niyang surprisahin ang mga ito at ang kanyang magulang at mga kapatid. 1 linggo ang tinagal namin sa mansyon. Gusto ni Sian na ilipat na ang mga Chang ko sa malaking bahay pero sila'y tumanggi. Masaya na daw sila nakikidalaw sa mansyon. Sila na rin ang ginawang tagabantay dahil wala naman titira doon kapag nasa Maynila kami ni Sian. Bago kami bumalik sa Maynila ay nagtapat ako sa mga Chang ko na nakilala ko na minsan si Bernard Shaw. Lahat sila ay nagulat. Nalaman ko rin kay Sian na kaya pala niya ako ayaw iwanan at hindi niya ako basta pinapaalis ng bahay na mag-isa ay dahil kay Bernard Shaw. Sa susunod na linggo ay magpapa-gender reveal kami. Excited na ako na malaman kung ano ang magiging gender ng anak namin. Sa akin naman ay walang problema. Mahilig na nga akong tumambay sa online shop para bilhan ng gamit ang baby ko. Nasa meeting ngayon sa Sian at kailangan niyang umattend. Nagpaiwan ako dahil wala naman akong gagawin doon at baka antukin lang ako. Nitong nakaraang araw ay muli kami nagkausap ni Misty. Namiss ko ang batang iyon. Kating-kating na rin ako na sabihin na buntis ako pero ang sabi ni Sian ay next week na lang kapag nagpa-gender reveal na kami. Ito talagang si Sian ang hilig sa mga surprises. Medyo kabado pa nga ako sa magiging reaksyon nila. Hindi pa naman nila alam na buntis ako bukod kay Xavier at Alvin. Kahit makukulit ang mga iyon ay marunong namang manahimik. Takot lang ata din sa kanilang kuya Sian. Katatapos ko lang magmerienda nang pumasok ako sa kwarto para magpahinga. Humiga na ako at ipinatong ko ang cellphone ko sa side table pero napakunot ang noo ko sa wristwatch ni Sian na mukhang nakalimutang isuot. Naiwan pa niya. Wala sa loob na kinuha ko iyon at tiningnan. Ang ganitong kaganda na relo ay napakamahal. Mahilig mangolekta ng relos itong si Sian. Umaabot pa nga ng milyon ang isa. Grabe lang. Napakunot ang noo ko nang may mapansin sa likod ng relos. May nakatatak na MC. MC? What's that mean? Hindi kaya dahil McRite? Siguro nga. Yun lang naman. Hindi naman pwedeng McDonald's. Ang weird lang. Bumangon ako para ilagay ang relo sa glass cabinet. Nang maibalik ko ay kinuha ko ang ibang relos at tiningnan ko ang nasa likod noon. Lahat ay may tatak na MC. Tiningnan ko ang ilang jewelry na nakalagay sa iba pang glass cabinet. Napaawang ang labi ko dahil lahat nga ay may MC. May kwintas akong suot na bigay sa akin ni Sian. Hinubad ko iyon at may tatak na MC. Pati na rin ang sing-sing nung civil wedding namin. Biglang may sumagi sa aking isip. Dali-dali kong pinuntahan ang closet ko. Itinago ko ang kwintas na bigay ni Chang Alma sa akin. Ayaw din naman nila iyong pakialaman. Kinuha ko iyon sa jewelry box at halos maluha ako sa nakita ko.
Sian. Parang gusto kong takbuhin ngayon sa Sian. Hindi ko alam kung tama ba itong nasa isip ko. Kailangan ko ng patunay. Umiiyak ako nang kinuha ko ang cellphone. Tinawagan ko ang numero nito at isang ring lang ay sumagot agad ito. Love. Sian. Humihikbi ako. What happened? Shit, papunta na ako. Hindi ko pinatay ang tawag at patuloy lang iyon na naka-on. Umiiyak ako at palakas ng palakas. Nakaupo ko sa gilid ng kama habang nakatitig sa hawak kong kwintas. Si Sian ba ang binatang naghatid sa akin sa mga tiyahin ko? Ilang minuto lang ay bumukas ang pintuan ng kwarto. Nag-aalalang mukha ni Sian ang bumungad. Love, are you okay? Are you hurt? Mabilis itong nakalapit sa akin. Sinuri nito ang buong katawan ko. Kahit ako'y patuloy lang sa pag-iyak. Love, ito ba? Alam mo na ito, hindi ba? Humihikbi kong salita. Gulat na napatingin sa Sian sa kwintas. What do you mean? Ikaw, sa'yo ba ito galing? Natigilan sa Sian. Yung MC, ikaw yun, di ba? Ikaw ba binatang tinutukoy ng mga tiyang ko noon? Love, sumagot ka naman. Matagal niya akong tinitigan bago ito tumango. Yes. Napapikit ako ng mata. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Matagal mo na akong kilala, hindi ba? Walang tigil ang pagluha ko. I'm sorry. Pero bakit? Ayoko magalit ka sa akin. Ayoko malaman mo na matagal na kitang nakikita. Napaawang ang labi ko. Ano? Kilala na kita noon pa man. Ayoko maging pedophile kaya hindi ako nagpapakita sa'yo. But, I'd always seen you. Sian. Bago pa lang ako sa Navy ay inatasan na kaming hulihin ng grupo ni Bernard Shaw. Nalaman ko na may anak siyang babae at yun ang kanyang kahinaan. Ginawa ko ang lahat para makalapit sa kanya. My boss told me na kailangang ibalik ang anak niyang babae sa kanyang ina na nilakaw lang ni Bernard Shaw. Nakatitig lang ako habang nakikinig sa kanya. I did all my best. Nakipagkaibigan ako kay Bernard. Kinuha ko ang kanyang loob hanggang sa nagkaroon siya ng tiwala sa akin at sa anak niya. Nahirapan akong kunin ka pero nagawa ko. Tinakas kita sa kanya mula sa Germany pa uwi dito sa bansa. Ibinalik kita sa magulang mo pero matagal na palang patay ang ina mo at 3 tiyahin mo na lang naiwan. Wala akong nagawa kundi iwanan ka na lang sa kanila. Simula noon na hinahabol na ako ni Bernard Shaw, pati ang pamilya ko ay hindi niya tinatantanan. Ilang taon man ang lumipas. Marami siyang pinatay dahil sa paghihiganda sa akin. Napatigil ito sa pagsalita bago muling nagpatuloy. Ang ginawa ko sa kanya ay bumalik sa akin. Si Bastet na matagal kong pinagkatiwalaan. Kinuha niya rin ang dati kong nobya para saktan ako. Napailing ito at mapait na ngumiti sa akin. Love, napayakap ako sa kanyang leeg. Tinitingnan kita sa malayo hanggang sa lumaki ka. I'm sorry if I look like a stalker pedophile. Sinikap kong tingnan ka lang sa malayo at hindi nilalapitan. Kahit nasa iba yung dagat ako, ay palagi kitang naiisip. Yes, minahal na kita ng matagal na panahon. Kaya nabigyan ng pagkakataon na maging teacher ka ni Misty. I'm so happy that time. Sinuguro ko magiging akin ka. And finally, you are mine. Love. I love you. Naluluha ko habang hinahaplos sa mukha nito. I love you more, love. Mas mahal kita higit sa inaasahan mo. Sobra kitang mahal at hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa iyo. Of course, hindi naman ako papayag. Nakangiti nitong sabi sa akin at tinalikan ako sa aking labi. Thank you. Kung hindi dahil sa iyo ay wala ako dito. Hindi ko makikilala mga tiyang ko at mga kaibigan ko. Hindi kita makikilala. Napahikbi akong muli. Tadhana naglapit sa atin para mangyari ito. Dumating ang araw ng gender reveal party. Kompleto mga kaibigan ko. Dumating ang 3 tiyahin ko at si Sheena kasama ang kanyang inay at itay. Tumawag through video call at napanood na magulang at mga kapatid ni Sian ang ginanap na party. Congratulations! It's a baby boy! Malakas na hiyaw ng MC. Naluluha ako sa kagalakan.
Lahat ng kakilala at mga kaibigan ko'y binati ako. Hindi na nawala ang masayang ngiti sa mukha ko. Gulat na gulat naman ang pamilya ni Sian. Nagtititili naman si Misty dahil magkakaroon na raw siya ng kalaro. Ilang buwan na lumipas at nanganak ako. It's a healthy baby boy. Anong pangalan ng baby, mister? Tanong ng nurse sa aking asawa. Hendrix. Hendrix McWright. Sagot ni Sian. Mabilis na umalis ang nurse. Mangiyak-ngiyak ako habang karga ko ang anak ko. Mukha itong anghel habang natutulog sa aking bisig. So handsome. Nakangiting ani Sian sa aming anak. Kamukha mo nga. Nakangiting ani ko. Dapat lang, love. Inarapan ko ito. Ganito palang pakiramdam ng may anak. Ang sarap sa feeling. Parang gusto ko pang manganak ulit. Pagbibiro ko. Sure, susundan na natin si Hendrix pagkatapos nating ikasal next month. Ngising aso na sagot ng aking asawa. Wag muna. After 10 years na lang ulit. Ang sakit kaya ng ano ko. Ano? Panunod yun ito sa akin. Basta. Singhal ko dito. Napalakas ang boses ko kaya napaingit sa pagkakatulog ang aming anak at nagsimula itong umiyak. Oh God, I'm sorry. Dede lang ang gusto niyan. Mabilis ko itinaas ang suot ko at pinadede ang umiiyak na baby ko. Sana lumaki ka ng mabilis anak para si daddy naman na makadede ulit. Marahas ako napalingon kay Sian at sinamaan ng tingin nito. Ewan ko sa'yo. Malakas na tumawa ang matandang gurang.